Una sa lahat, sa pool sa CCTV, rider sa Zambales tumama sa truck, bumagsak at nagulungan ang ulo. Isa pang disgrasya sa Albay naman, motorsiklong kinaladkad ng humaharurot na bus. Ang buong detalye ng mga aksidente yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Midterm election sa Pilipinas. Posible raw na pinakikilaman ng Beijing para manalo mga kandidatong maka-China. Noon tatapos umano ng mga troll. Ilan na namang kandidato pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa umano'y vote buying. Kabilang dyan sina mayoral candidates Isko Moreno at Sam Verzosa. Hirit ni Vice President Sara Duterte na pangbaboy ang 20 pesos na bigas ng gobyerno binira ng Malacanang. Huwag daw maging anay sa lipunan ng bise. Vice President Sara Duterte inendorso sina Isko Moreno, Jimmy Bondoc at Senator Amy Marcos sa isang campaign rally. Dating Vice President Leni Robredo naman inendorso ang mga manok ng administrasyon na sina Manny Pacquiao at Benher Abalos. Barila na kinamatay ng tumatakbong mayor sa Rizal, Cagayan. 20 minuto raw ang tinagal sa kasagsagan ng kampanya. Pangulong Bongbong Marcos biyaheng Vatican na para dumalo sa libing ni Pope Francis. At sa pabaong Pampa-Good Night, kilalanin ang lolong astig sa skating. Tila sumasausaw raw ang China sa paparating na eleksyon dito sa Pilipinas. May mga indikasyon daw ng kanilang pakikialam ayon sa National Security Council. Pati ang mismong COMELEC kinumpirma na meron ngang nagtatangkang mang-impluwensya sa eleksyon. Narito ang aking report. Hindi lang daw sa West Philippine Sea nang hihimasok ngayon ang China. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, ibinunyag ng National Security Council o NSC na tila nakikialam daw ang Beijing sa 2025 midterm elections. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. Ayon kay NEC Assistant Director General na si Jonathan Malaya, nakatuon ang operasyon ng Beijing para suportahan ng mga kandidato nilang manalo at siraan ang mga kontra o anti-China. Isa raw sa halimbawa nitong idinadaos ngayong balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Gumagamit daw ng mga local proxy ang China para ikalat ang script nila sa social media. You will see narratives coming from Beijing that the Balikatan exercises is a threat to regional peace and stability. And you'll also hear that kind of statement coming from local proxies who follow the script coming from Beijing. Sinigundahan naman ni Committee Chairman Francis Tolentino ang pahayag ng NSC. Katunayan, naglabas pa siya ng kopya ng tseke na nagkakahalaga ng 930,000 pesos na binayad daw mismo ng Chinese Embassy sa isang marketing solutions firm noong 2023 para kontratahin silang magpatakbo ng troll farm o mga keyboard warriors. Daan-daang fake social media accounts daw ang ginawa ng kumpanya para ipakalat ang gustong naratibo o kwento ng China at siraan ang ilang opisyal ng ating gobyerno. Ang mas nakakabahala, hindi lang daw isa, kundi marami pang kumpanya ang kinontrata nila. Akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react, subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa.
Sa ngayon, wala pang pahayag ang Chinese Embassy at ang Malacanang sa mga revelasyon sa hearing. Pero ang NSC tukoy na raw ang mga kandidatong posibleng sinusuportahan ng China. May listahan na rin daw sila ng mga local proxy kasama ang 10 sikat na social media influencers na kasabwat umano ng China. Plano silang paimbestigahan sa National Bureau of Investigation. Ang COMELEC naman walang pinangalan ng bansa o nationality pero kinumpirma nitong may nagtatangkang mang-impluwensya o makialam sa darating na bilang Pilipino 2025 mula sa ibang bansa. Base raw ito sa report sa kanila ng intelligence agencies ng pamahalaan. Sabi pa nga ni COMELEC Chairman George Garcia, mapapansin daw agad yan sa social media. Autobot ang tawag doon. Ito ay nanggagaling sa ibang bansa at hindi po dito sa ating bansa. Pero may mga ginagamit po dito upang masigurado lamang na kung ano yung imamagnify, ano yung palalakihin na issue ay yon ang makikita ng sambayanan. At kaugnay nga ng balitang yan, makakapanayan po natin ngayon si retired Rear Admiral Romel Jude Ong, isa pong maritime security expert. Magandang gabi, Admiral. Thank you for joining us tonight. Good evening po, sir. Magandang gabi, Ed. Magandang gabi, Bea. Yes, sir. Sir, let me just add, just to give context to our interview tonight, you've also done research for the Ateneo Policy Center with regard to Chinese political warfare. So, very interesting that you also have that background as well. So, let me start off with this. Yung mga revelation kanina dun sa Senate hearing, just how serious are these revelations? I understand po, espionage is one thing, talagang problema yung espionage, pero for example, information operations, just how worrisome is that, if at all? Well, based on our study, this is to be expected, though. Kasi yung pagtunggali natin sa China operates at two levels. So, yung nakikita natin yung sa West Philippine Sea, that's the hard power part. Yung kabilang portion naman yan, yung sharp power part, dito po yung pag-atake sa ating gobyerno, sa ating society, o sa ating yung ating information space. Okay? So dito, yung disinformation is designed to create civil disorder. Okay? Yung, kumbaga, the best way for them to actually win is to create division. So pag-aaway-awayin nila tayo magkakapwa Pilipino. Pag nagawa nila yon, kumbaga, successful na sila nun eh. Mm-hmm. Okay. Admiral, ang sabi pati daw po sa local elections nakikialam umano itong China. Anong may tutulong nitong mga local proxy sakaling ang manalo nga po ay maka-China? I mean, himayin po natin yan. Ano bang benefit niyan sa kanila? Okay. Yung short runway nila dyan would be sa 2025 election is to be able to maipasok yung mga kandidato na sa tingin nila is pabor sa polisiya ng China. Pero yung longer runway na tinitingnan natin actually is yung 2028 kasi yun yung presidential election eh. Opo. Kung tatandaan nyo, noong 2022, meron na tayong diskurso about yung ating theoretical Manchurian candidate eh. Yung worst case scenario na yung ma-elect nating presidente ay actually kampi na sa China. Okay? So, ibig sabihin, pag nakuha nila yung ganong objective... Pwede ko bang isundot yung tungkol doon sa West Philippine Sea? Ay, sorry, I'm sorry, sir. Go ahead po. Kung nagawa nila ito, objektibo na to, hindi naman nila kailangan makipag-away na sa Pilipinas eh. Kasi makokontrol na nila yung polisiya ng gobyerno through yung kanilang mga, kumbaga, yung naipasok nilang pabor sa kanilang polisiya. Okay. Sir, i-connect ko na dyan. Yung sinasabi ninyo na ang gusto nilang manalo mga kandidato na pabor sa polisiya ng China. So, may kinalaman po sa West Philippine Sea, sir? Yes, of course. Doon naman nagpapanag po yan eh. Kasi ang ultimate objective ng China na apektado yung Pilipinas is makontrol nila yung South China Sea. Okay? There are two ways of doing that or two ways of skinning the cat. Number one is makontrol nila through military means yung South China Sea. Opo. Okay? Pero kailangan din nila na lahat ng bansa na nakapaikot sa South China Sea, East China Sea, tsaka North China Sea, ay kung hindi man kampi sa kanila o kaibigan nila, i-destabilize nila yung mga bansa na yon para hindi sila makagalaw against sa interest ng China. So in the case of the Philippines,
Kung hindi sila makapagpwesto ng tao sa poder na magiging kaibigan nila, ang next best solution nila is i-destabilize nila yung Pilipinas para magkagulo tayo. Mag-away-away yung mga Pilipino, distracted tayo, imbis na nakatutok tayo sa South China Sea o West Philippine Sea. Ang tutok natin ngayon is yung internal stability natin. Yes, sir. Sir, allow me lang to play the devil's advocate lang here. When it comes to, for example, lobbying in other countries for those who support your policy, for example, as a country, don't all countries do that to a certain degree? I mean, don't we also, for example, lobby or express support for legislators in other countries who will support our interests? So in that sense po, at least in that sense, that's not entirely unexpected. If at all po, baka yung black propaganda lang, kung sakali yung problematic. As well, of course, yung espionage, ibang usapan naman yon. Okay, dito papasok yung if you recall, meron tayong discussion about yung Foreign Agent Registration Act of 1979. Yes, sir. O Batasang Pambansa number 39, which was enacted into law during the martial law years, but it was never implemented. Yung sinasabi mong merong maglalabi for yung interest ng bansa. Yes, sir. Doon sana papasok yon. Ibig sabihin, para mo gawin yan legally sa isang bansa, sa Pilipinas, you register. Yes, you register. Kung operational yung FARA law na yon, yung Registration Act, you just need to register even if you're a Filipino, na when you talk to government officials or you talk to the media, it is not in your own volition, but rather you are pursuing the interest of a third country or another country. Registered ka nun. So I think in that way, transparent yung transaction, transparent yung engagement ko na in a legal sense, no? Now, without that mechanism or legal measure, wala tayong basihan kung yung tinitawag nating malign influence o malign interference. You are doing this not only to lobby for the interest of another country, but you're doing this to subvert the government of the country na targeted. Yun yung so black propaganda. Ibang usapan na ngayon yan. Sir, in connection with that, I understand we have Commonwealth Act number 616, pero this was passed before World War II pa. So it's a bit outdated. So in reference to what you're saying right now, na baka kulang-kulang pa tayo as far as legislation is concerned, may habol ba tayo in terms of whether it's legal or not? What is happening right now? Kasi hindi, I would have to defer to legal experts kung applicable yung espionage law dito sa situation na ganito, no? But what we did at the Policy Center was actually we drafted 2 versions of a foreign interference law, and we submitted it to one of the committees sa Congress for their consideration. We do not expect it to be passed, but at least it could be a basis for further review. Baka sakaling in the next Congress, makagawa sila ng batas to address this problem or this concern. Sir, again, foreign interference law, that's still not been passed. So it's, in other words, wala pa tayong panghahabol. We're still waiting for something along those lines. Wala pa. Okay, well, something to work on. Maraming salamat po, retired Rear Admiral Romel Jude Ong, isa pong maritime expert at isang nag-research doon sa Chinese political warfare. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga kandidatong pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa alegasyon ng vote buying. Ilan sa mga kilalang pangalan ng mga mayoral candidate ng Maynila na sina Isko Moreno at Sam Verzosa. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hindi pa man nareresolba ang mga unang aligasyon ng vote buying, may panibagong set o listahan na agad ang COMELEC ng mga kandidatong pinararatangan ng pagbili ng boto o pag-abuso sa resources ng gobyerno. Kabilang sa pinadalhan ng show cause order ang 2 tumatakbong mayor sa Maynila na sina Isko Moreno at Sam Verzosa. Pumalag naman ng Tutok Tuwin Party List representative sa kanyang FB Live. Kami pa yung babalik na rin na bumibili ng boto. Kayo na humusga sino talagang namimili ng boto.
Sumugod pa nga ang kongresista sa San Andres Sports Complex para ireklamo ang di umano'y tunay daw na bilihan ng boto. Nasa loob daw nito ang kapatid ni re-electionist Mayor Honey Lacuna. Nagbibigay ng 1,000 ngayon sa mga kababayan natin. Nakasalukuyan, nakalock yung gate. Pagpasensya nyo na, ayoko itong gawin. Pero dahil binabaliktad po kami rito sa Maynila, kailangan ko na siyang gawin ngayon. Nakarating na rin sa COMELEC ang reklamo at pag-aaralan na rin ito. Sagot ng kampo ni Honey Lacuna, may tamang lugar para sa aligasyon ng vote buying. Pero hanggat maaari, iprioridad daw muna ni Versosa ang pagsagot sa mga aligasyon ng COMELEC laban sa kanya. Ang isa pang napadala ng show cause order na si Moreno, hihintayin daw muna ang formal na kopya nito bago magbigay ng pahayag. Bukod sa dalawang Manila mayoralty candidates, kasama rin sa nireklamo ng abuse of state resources si Caloocan City Mayor Along Malapitan. Ang alegasyon na mahagi raw siya ng higit 3,000 pesos sa kada tao sa Galino Court. Itinanggi ni Malapitan ng reklamo. Anya, ito raw ay nasa ilalim ng programang Agapay sa Manggagawa ng Caloocan LGU na nagawaran naman ng exemption sa spending ban ng COMELEC noon pang Pebrero. Sa kabuuan, nasa 28 kandidato ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa vote buying. 10 riyan ang tumatakbong mayor, habang 7 sa pagkakonsehal, 6 sa pagkakongresista, 3 sa pagkagobernador at tig-1 bilang vice mayor at miyembro ng sangguniang panlalawigan. Nanindigan naman ang ahensya na handa nilang suspindihin ang exemption ng pamamahagi ng mga ayuda kapag nagpatuloy ang mga ganitong reklamo. Ang sa amin lang, gusto lang namin alamin, nagamit ba yung pondo sa pamumulitika? Nagamit ba ang pondo para i-promote ang kandidatura ng ilang kandidato? Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Naispatan malapit sa Hilagang Luzon ng isang Chinese aircraft carrier. Nakita po yan isang araw matapos magsimula ang balikatan exercises ng Pilipinas at ng Amerika. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Ito ang Chinese aircraft carrier na Shandong. Kuha ito ng Philippine Navy habang umaaligid ang naturang barko nitong Martes sa layong 2.23 nautical miles mula sa Babuyan Island. Pasok na yan sa ating teritoryo. This is the first time that we've monitored that particular aircraft carrier that near to our coasts. They're actually conducting normal naval operations en route to a specific destination that we still do not know. Nitong Martes din namataan ng isa pang Chinese vessel sa layong 38 nautical miles. Hilagang kanluran ng Pagudpod, Ilocos Norte. Posibleng isa raw ito sa 2 support vessels ng aircraft carrier na Shandong. Pero tingin ng Philippine Navy, hindi pa masasabing nakakaalarma ang paglapit ng husto ng Chinese aircraft carrier sa baybayin ng Pilipinas. We cannot say for certain if they pose a real threat because their passage was expeditious. Nataon din ang insidente kung kailan nagsimula na nitong April 21 ang balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. With the balikatan exercise ongoing, we also expect several key players to be there also to monitor the exercise. Base naman sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy kagabi, nasa boundary na ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Carrier Battle Group sa layong 180 nautical miles mula sa silangan ng Apari, Cagayan. Sa gitna niyan, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na paparating na sa bansa ang ikalawang batch ng BrahMos Supersonic Cruise Missile System na binili ng Pilipinas mula sa India. Inaasahang gagamitin ito sa balikatan exercise, bagay na inalmahan ng China. Sa ulat ng Chinese state media na Global Times, ginagamit daw ng Pilipinas ang ilang external forces para isulong ang anilay illegal na pagpapalawak nito ng teritoryo. Babala pa nga raw ng isang Chinese military expert, posibleng hindi maganda ang maging kahinatnan nito. Sakali raw kasi magkaroon ng gulo sa rehiyon. Tiyak daw na magiging target ng pag-atake ang mga lugar kung nasaan nakaposisyon ang mga missile system. Buwelta naman dyan ni Teodoro. Gusto lang daw cornerin ng China ang Pilipinas. Dapat ba natin pakinggan ang sinasabi nila? Hindi. Dapat natin bantayan ang ginagawa nila sa West Philippine Sea at sa loob ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Kaugnay ng balitang yan, naglayag ng kaninang tanghali ang BRP Alcaraz para sa ginagawang balikatan exercises. Lumapag sa flight deck ng naturang barko ang isang helicopter ng Philippine Navy. Kasabang aircraft na yan sa gagawing cross-deck landing or paglapag sa flight deck ng isa pang vessel. Bahagi po yan ng Multilateral Maritime Training ng Balikatan 2025 na gagawin sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea.
Biyaheng Vatican na si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa libing ni Pope Francis. Tuloy-tuloy ang dating ng mga Katoliko sa ikalawang araw ng public viewing sa St. Peter's Basilica. At live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang yan si Jovi Francisco. Jovi, kamusta ngayon ang sitwasyon dyan? Mayaan ngayong hapon, matindi yung sikat ng araw, pero kanina, mga bandang tanghali, ay umuulan dito sa Roma. Kaya naman tinignan natin kung may mababago ba sa dami ng tao na pumupunta rito sa St. Peter's Basilica or sa square. Parang walang iwanan, walang alisan sa pila, kahit umulan or umaraw man. Na itong ilan sa mga naobserbahan natin ngayong maghapon. Parang walang katapusan ang pila sa St. Peter's Square sa Vatican para sa public viewing sa labi ni Pope Francis. Ayon sa Italian Police, umabot sa 25,000 ang bilang ng mga nagpunta sa unang araw ng visitation. May mga naabutan tayong Pinoy sa pila para masulyapan sa huling pagkakataon ang Santo Papa. Malungkot kasi ama natin siya. Malaking dagok din, kawalan, pero tatanggapin natin ang kaloob ng Diyos. Sobrang lungkot po, nakakabigla. Hindi mo akalain dahil nag-last appearance pa siya. Yung pala, nahihirapan na siya nun. Bale, wala naman ang halos 2 oras sa pagpila dahil nabibigyan ng pagkakataon ng lahat na masilayan ng malapitan si Pope Francis. Hanggang sa Biyernes, ang public viewing mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi oras sa Vatican. Pero kaninang umaga ng alas 6 lang natapos ang unang public viewing dahil sa dami ng tao, 6 na oras itong na-extend. Sa labas ng Basilica, naghahanda na para sa funeral rites ni Pope Francis sa Sabado. Nakapose na ang mga barikada. Dadalhuan niya ng world leaders kabilang si Pangulong Bongbong Marcos na biyaheng Vatican ngayong gabi. Sa Basilica of St. Mary Major, ililibing ang Santo Papa alinsunod na rin sa kanyang hiling. Nakahanda na sa naturang basilika ang lugar kung saan ihimlay si Pope Francis. Kabilang sa mga ritual at tradisyon ng simbahan, ang Novenjales o ang 9 na araw na pagluluksa. Magsisimula ang unang araw nito sa Sabado sa funeral mass ni Pope Francis. Sa loob din ng 9 na araw, magsisimula ang general congregations ng lahat ng kardinal. Magsisilbi itong campaign period para sa mga papal candidates para magpahayag ng kailang vision sa simbahan. Sa pagitan ng 15 to 20 days ng pagkamatay ni Pope Francis, sisimulan ang conclave, ang botohan sa susunod na Santo Papa. Kabilang sa mga papabile o mga matutunog na magiging Santo Papa, ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Pero humiling ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na iwasang ikampanya si Cardinal Tagle para maging susunod na Pope. Dapat daw irespeto ang conclave at hayaan ng mga kardinal na magdesisyon. Pinakamainam daw na ipagdasal si Cardinal Tagle at iba pang cardinal electors. Kabilang sa Pinoy Cardinal na boboto si Caloocan Bishop Pablo Cardinal David. Nasa biyahe na ngayon si Cardinal David para makaabot sa libing ni Pope Francis at para sa botohan ng susunod na Santo Papa. Mayaan, Ed, 3 puntos lang na nadagdag dyan sa report na yan. First, si Cardinal Advincula ay papalipad na rin or siya ay nasa biyahe na rin papunta rito sa Vatican. At ang ikalawa naman na punto na idadagdag natin dyan ay kagabi ay sinabi ko sa mga unang mga programa natin na ang sinasabi ng Italian Police ay nasa 25,000 yung pumila kahapon bago mag alas 12 dito sa St. Peter's Square para makita yung mga labi ni Pope Francis. Pero naglabas na ng bagong mga numero ang Italian Police. Pero ngayon ay doon sa buong 24 hours, meaning yung 12 noon kahapon hanggang mag alas 12 rin kanina ay nasa 50,000 na ang naitala na pumipila para makapasok doon sa papal altar. Meron pa pala ikatlo, sorry. Alam ko may tanong si Bean, pero sabihin ko lang na inanunsyo din ngayon lang before tayo umere dun sa press office na sa Friday magaganap yung tinatawag na rite of sealing of the coffin of the late Pope Francis. So Friday night pa lang sealed na yan para dun sa kinaumagahan na magkakaroon naman ng mga seremonya sa harap ng St. Peter's Square. Hindi, actually curious lang. Sabi mo hanggang 12 midnight lang. Paano pag di umabot ng cut-off? Yung kita ko sa video mo, kapal ng pila eh. Ay, pwede matulog, mag-camp out sa labas, or they really need to check in sa mga kalapit na hotel?
Sa mga naka-observe kagabi, Mayan, ay wala naman tulugan kasi talagang nakapila sila, no? Sabi nga na walang tulugan sa Vatican, di ba? Parang yun yung phrase na ginagamit nung ilang mga nagjo-joke ng mga Filipino dito. Ang siste, nagpe-play sila by ear kung i-extend. Tulad kagabi, in-extend hanggang alas 6 ng umaga. So mas malamang dahil mas maraming tao ngayon, Mayan, may extend din yung viewing. Lalo na at kaka-anunsyo lamang na mas maikli yung mangyayaring parang viewing sa Friday dahil nga magkakaroon ng right ng sealing ng coffin na by that time. So hindi na rin makakapag visitation yung iba. Okay. Maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco. Kaugnay ng pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vatican, nagtalaga siya ng mga caretaker ng bansa. Kasama dyan sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boyeng Rimulya at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kasama ng Pangulo sa biyahe si First Lady Liza Marcos. Wala pang impormasyon kung kailan ang kanilang balik ng bansa. Hindi pinalampas ng palasyo ang mga batiko si Vice President Sara Duterte sa paglulunsad ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Mensahe nito sa bise, huwag maging anay sa lipunan. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte, hindi pinalagpas ng Malacanang. Pati ang sinabi ng Vice Presidente, naggagamitin lang sa politika ang 20 pesos kada kilong bigas na sisimulang ibenta sa Visayas. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno. Buwelta dyan ng Malacanang. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Dagdag pa ng palasyo, huwag maliitin ng bise ang NFA rice na galing sa mga lokal na magsasaka. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. Kapansin-pansin na inanunsyo ang planong pagbebenta ng 20 pesos na bigas ilang araw matapos lumabas sa Pulse Asia Survey ang sadsad na approval at trust ratings ng Pangulo. Inanunsyo rin ito sa Cebu na isang vote-rich province. Pero paliwanag ng palasyo, bago pa man lumabas ang resulta ng survey, planado na ang 20 pesos na bigas. Nagkataon lang ding daw na sa Visayas ito sisimulang ipatupad dahil doon may sapat na stock ang NFA. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Higit 2 linggo bago ang Bilang Pilipino 2025, nag-endorso ng mga senatorial candidates sina Vice President Sara Duterte, dating Vice President Leni Robredo at dating Manila Mayor Isko Moreno. Present si VP Sara sa campaign rally ni Isko ngayong gabi sa Maynila. Pareho nilang inendorso si re-electionist Amy Marcos. Sabi ni VP Sara, iba si Amy sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Bukod kay Amy, inendorso rin ni Isko si Jimmy Bondoc para sa pagkasenador. Sa kabilang banda, ikinagulat naman ng mga supporter ni Robredo ang biglaang pag-endorso niya kay dating Senator Manny Pacquiao. Gayon din kay dating DILG Secretary Benher Abalos. Showbiz Tonight na tayo. Spotted sa Bali si Kobe Paras na may ka-holding hands na babae. Sa entertainment website na Fashion Police, isang netizen ang nag-post ng larawan ng basketballista kasama ang isang girl. Bago ito, naiulat din nag-unfollow na sa isa't isa sa Instagram sina Kobe at ang kanyang girlfriend na si Kailin Alcantara. Usap-usapan na ang breakup ng dalawa na unang itinanggi ng ama ni Kobe na si Benji Paras. Pero ayon sa isang report, first week daw ng April naghiwalay ang dalawa. Nananatiling tikom ang bibig ni na Kobe at Kailin sa issue. May mga may init na akong chika pa mamaya, kaya I'll be right back. Susunod, barilan sa pag-ambush sa alkalde ng Rizal, Cagayan, tumagal daw ng 20 minuto.
Rider sa Olongapo, Zambales, nagulungan ng truck. Pope Jeep na ginamit ni Pope Francis planong ilibot sa iba't ibang simbahan sa bansa. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa video na ito, makikita ang pagbangga ng jeep sa tricycle sa Naik, Cavite. Rumesponding dalawang traffic enforcers hanggang sa nakasuntukan nila ang jeepney driver. Umawat naman ang mga nakita sa away. Depensa ng enforcers, dinuro-duro sila ng driver. Sabi naman ng driver, inakusahan siyang nakainom ng dalawang enforcer. Bagamat nagkaayos sa mga nagkabanggaan, nahaharap pa rin sa reklamo ang jeepney driver. Sa pool din sa CCTV, ang magkakahiwalay na aksidente na kinasangkutan ng mga motorsiklo. Kabilang na dyan ang isang rider na nasawi matapos pumailalim at magulungan ng truck. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Sa kuhang ito ng CCTV sa Barangay Daang Kabalan, Olongapo City sa Zambales, makikita ang isang rider na lumiko sa kalsada. Ilang saglit lang, sumalubong at bumangga ang motorsiklo sa dumaang truck na may kargang mga alak. Pumailalim pa ang rider sa gulong. Dahil dyan, dead on the spot ang motorista. Batay sa investigasyon, iniwasan ng biktima ang isang motor na nakasalubong nito bago lumiko. Pero hindi na niya natansya ang truck, kaya nahagip siya nito. Nauwi sa arigluhan ang insidente. Sa pool sa CCTV sa Ligao City, Albay, ang pagkaladkad ng humaharurot na bus sa isang motorsiklo. Parehong lumiko sa kaliwang linya ang dalawang sasakyan. Ayon sa mga pulis, posibleng hindi napansin ng rider na nakasunod sa kanya ang bus nang bigla siyang kumabig pakaliwa. Ang driver ng bus naman, akmang i-overtake ang motor, kaya ito pumunta sa kabilang linya. Nasa ICU pa ang sugatang rider habang nahaharap ang bus driver sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Nakunan sa isa pang CCTV footage sa Lapu-Lapu City sa Cebu ang isang motor na humaharurot pero kalaunan nakasampa na sa bakod ng isang bahay ang motor. Ang rider at ang kanyang angkas na kaibigan isinugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay. Batay sa investigasyon, galing daw sa inuman ang dalawa pero pinabulaanan yan ng pamilya ng mga biktima. Sa Naik, Cavite naman, tumilapon ang rider at ang kanyang backride sa kalsada matapos humampas sa isang signage. Hindi na nahagip ng video pero ang dalawa nagulungan pa ng kasalubong na truck. Dinala sila sa ospital pero namatay rin. Nasa ilalim naman ng kustodiya ng pulis ang truck driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, mobile na sinakyan noon dito ni Pope Francis planong ilibot sa iba't ibang simbahan sa bansa. At 88 years old na lolo sa Spain, nagpakitang gilas sa skateboarding. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tatlo ang patay sa aksidenteng yan sa Marikina. Sa pool sa video ang truck na biglang umatras at dumausdos. Nadag-anan ng container nito ang 5 sasakyan. Pahirapan sa pagsagip sa mga naipit na pasahero at driver. Inaalam na ang sanhi niyan habang naharap sa kaukulang reklamo ang truck driver. Sa papal visit sa bansa noong 2015, may iniwang souvenir si Pope Francis, ang isa sa sinakyan niyang Popemobile. Gawang Pinoy ang Pope Jeep na planong ilibot sa iba't ibang simbahan. Atin niyang balikan sa Frontline Report ni Gio Robles.
Mabuhay si Papa Francisco! Marahil nang sumakay ang Santo Papa sa Pope Mobile na ito sa Maynila noong 2015, hindi lang siya naglakbay sa kalsada, kundi naglakbay siya sa mismong puso ng mga Pilipino. 3 Pope Mobile ang ginamit ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Lahat kulay puti, pero bukod tangi ang kanyang ginamit sa Quirino Grandstand. Hango kasi sa pampasaherong jeepney ang disenyo nito. Nilikha ng mga Pinoy, gawa sa puso, ginabayan ng dasal. Matapos ang 1 dekada, ito na ang Pope Mobile. Walang kibo, ngunit may kwento. Kwento ng milyong Pilipinong umiyak, naghintay sa gitna ng ulan at nagdasal. Natunghayan ng Pope Mobile ang pagyakap at paghalik ng mga bata sa Santo Papa sa kanyang pagkaway at pagngiti na bumura sa gutom at pagod ng mga sabik sa kanyang pagbisita. Naabutan namin kanina ang Pope Jeep sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Ang pribadong kumpanya na Armored Transport Plus ang may-ari ng Pope Mobile. Kwento ng caretaker na si Emil Lorenzo, balak ilibot sa iba't ibang simbahan sa Metro Manila ang Pope Jeep, gaya sa Quiapo Church at Santuario de San Antonio Parish sa Makati. Makikita sa loob ng Pope Jeep ang mismong upuan na ginamit ng Santo Papa. Binalot natin ng plastic, bago natin binalot, linagyan ng leather preservative. Ganon, para ma-preserve talaga yan. Metikuloso ang maintenance ng Pope Jeep para masigurong nasa maayos itong kondisyon. Nakabalot siya, tapos every 3 months, pinapandar namin, nililinis namin, pati yung makina, inaayos namin, papalit kami ng langis. Ang ilang napadaan, napatigil para magpa-picture. Si Sherlyn Franklin, hindi napigilan na tumulong ang luha. Sensya na naging emotional lang ako nung nakita ko itong napakaswerte ko naman na nakita ko. Napakaswerte ko. Isa ako sa swerte. Ang grupo ng grade 11 students na ito nagbigay-pugay sa Santo Papa sa pag-alay ng dasal. Bali, server po kasi kami sa Santo Domingo. Parang yung pagsiserve po is part na rin po ng pag-aalay namin kay Pope. Bahagi na ng kasaysayan ang Pope Jeep. Hindi man madalas nagagamit, ngunit sa bawat mata ng mga Pilipino, ito'y patuloy na umaandar. Hindi lang alaala ng Santo Papa ang iniwan ng Pope Mobile na ito, kundi paalala sa ating mga Pilipino na kahit simple at payak, gaya ni Pope Francis, ay maaring maging banal kapag lubos at dalisay ang pagmamahal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Abangan, 88 years old na lolo sa Espanya, nagpakitang gilas sa skateboarding. At mala rockstar na concept photos para sa upcoming solo album ni BTS Jin, inilabas na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ito ang mainit ngayon sa K-pop. Suportado ni Girls' Generation leader Taeyeon ang panawagan ng fans niya sa SM Entertainment kasunod ng biglang cancellation ng kanyang Japan concert. In-upload mismo ni Tae-gu ang mahabang statement ng Taeyeon Global Fan Union. Nakalagay dyan na nagdedemand sila ng sagot sa anilay insincere na abiso ng biglaang pagkansela ng 2-day concert nito sanang April 19 at 20. Irresponsable rin daw ang notice na kanselado ang concert. In fact, nauna pa itong i-anunsyo mismo ni Taeyeon sa kanyang IG. Wala pa nga raw nilalabas ang management niya na SM na apology at detailed compensation plan. Gusto rin nilang panagutin ang mga may sala. Nanawagan din sila na i-reschedule na lang ang concert. April 17 o 2 days before the show nang i-anunsyo na kanselado ang The 10th concert ni Taeyeon sa Japan. Hindi raw kasi nakalipad sa Tokyo ang mga gagamitin sanang equipment para sa mismong show.
Nirelease na ang concept photos para sa upcoming solo comeback ni BTS Jin. Tampok dyan ang bago niyang hairstyle with matching casual outfit. Pinusuan ng ARMYs ang mala rockstar look ni Mr. Worldwide Handsome. Sa May 16 na ilalabas ang kanyang solo album na Echo featuring 7 tracks. Naghahanda na rin ang BTS member para sa kanyang first ever solo tour. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, karaniwang mga bagets ang nahihilig sa skateboarding. Of course. Para ibahin, nagkamali tuloy ako. Pero ibahin yung lolo sa Spain na para bang bumalik sa pagkabata sa paglalaro ng sport na yan. Naka-t-shirt, sweatpants at baseball cap si Lolo Juancho. Parang Gen Z sa pag-i-skate. Wala siyang takot sa pag-drop. Very cheerful ang octogenarian. 70 years old na raw si Lolo Juancho nang matutong mag-skateboard. Medyo boring na raw kasi ang kanyang buhay, kaya gusto niya ng thrill. Pwede ka. Nagkaroon ng excitement, ha? Pwede ka. Octogenarian 70. Sakto ka, sir, talaga mag-umpisa ngayon matuto. Ay, kita ko na ng taong bayan yung pagiging ano mo dyan, violente. Ay, oo nga. Kahapon lang, sabi mo, nagpo-football ka. Yes. Ngayon, pwede mong itry ang skateboarding. Oo. Ano lang yan sa atin dito? Ipukuyo ko ang dalawang show. Tingnan nga, support lang ako talaga dito. Screamy si Mean. Diba? Tingnan, babay na. Yan po ang 45 ditong pag-imas ng headlines. Kala ko yung extra mo, babay na. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Edwin Gao. Magandang gabi.